din sa ating pangalasan sa ito ang masusunod na negosyo. Para sa nakalihan sa ito at mga kasasama ng kasinan na sa Rivera and family, Bruce na family, mga damay family, Dr. Shaw, Harbor City, Dr. David Reyes Adela, Benjamin Aguilera, Jerry Choco, Antonio Castaneda, Roberto Ramos, Dr. Ferdinand Thomas Berna, Karama family, Jose family. Para sa dalawang kanilang kaalaman Hasan, Mariana Bosch, Mike Joseph de la Cruz, Lorena Zacarias. Para sa tamang kaibigan niya, Suan Palasa, Elizabeth de Guzman, Jerry Antonio Cubines, Rachel Joaquin Christensen, Erin Cruz, Rowena Nina Ramos, Esther Javier, Gina Morales Reyes, Andrea Morales, Alice Legend House, Baby Enriquez, Jasmine Caramba, Fred Caramba. Para sa ating mga kapatid na may kanagama, lalo na sila, Rachel Joaquin Christensen, Miguel Emily Pedro, Lorena Ramos, Emmanuel Romero Santos, Roy H. Jose. At para sa kaluluwa nila, Holy Father Paul Francis, Reverend Father Carolina Rivera, Jesus Elena Lucas, Rodriguez Lucas, Victor Pamela Jr., Miguel Gaspi, Edwin Castaneda, Nina Casanovas, Eric Rivera, Denisa Barbon Aquino, Leonardo R. Avelano, Nicholson S. Aguilera, Luis Pampo Saha, Ingrid Senior, Ivana Angsiluco, Alberto Manuel Cruz, Angelina Barros Cruz, Basilio Barros Quizon, Rogelio Guzman Senior, Leonard Casi, Roberto Amadeo, Eduardo Madillo, David Masita Wansing, Mrs. Estelita Q, Masita Berna, Bernardo Berna, Carolita Nicomo, Irene Cruz, Enrico Tapar, Jose Luis Teresita Rivas, Estrella Enzoponio, Bertolini Senior, Enrico Bertolines, Susana Bertolines, Socorro Bertolines Jr., Nelson Oanes, Florentino R. Savero, Dino R. Savero, Leopoldo Omanis Abarientos, Leonino Rose Cruz Abarientos, Alicia Filoni, Federo Sarata, Mariana Elenino Cordero, Domingo Aurora Rosada, Raúl M. Sala, Wilfredo Masabuena, Yuri Kama, Arno Bello, Domingo Herrero, Dolores Serra, Antonio Zacarias, Jeremy Zacarias, Antonio Medina, Patricina Medina, Lucia Rivas, Salvador Rivas Sr., Salvador Rivas Jr., at ang lahat ng mga kaluwasan ng gano'n. Magandang mga kapatid, inilagay ko lang ang ating pagkikisa sa ganang ng Eucharistia. Tayo umayon ay nasa kanyang ibo sa kanyang pangalaman.
Magsilbi po ang lahat at sa muli sa Panginoon naman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumunod. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalimang linggo sa karaniwang panahon. At maririnig natin sa ating mabuting balita ang paanyaya ng ating Panginoong Yesus na maging asin at liwanag ng sanlibutan, maging gabay para sa ating kapwa, pagmusahin ang kalagalingan at kalakasan ng bawat isa. Ito ang pangangahulugan ng pagiging asin, ng pagiging liwanag para sa mundo. Kaya mga kapatid, ito nawa ang maging dalangin at diwa natin sa pagsisimula ng ating banal na misa, at upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ito, sabit po tayo manahimik at aminin ang ating pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Sa mga panahon na hindi natin tinutulungan maging mahusay ang ating kapwa, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga panahon na hindi tayo nagkakaisa, kundi nagkakawatak-watak bilang isang pamayanan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga panahon na ang liwanag natin ay nakakabulag at nakakasilaw, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng
sa buhay na walang hanggan. Amen. Lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ay ang nagbibigay. Kami ang pinipin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pangalan. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos na ay inyong paramdam.
Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bumang luwayway. Hindi maglalaon, gagawin ang inyong sugat sa luwa. Ako'y laging isa sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saan lugar. Sa araw na iyon, dirinig ng poon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutumon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita ay iiwasan, kung ang nabubulong ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nakakatam. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nakakama. Ang tao na tuloy may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang magpapautang nagiging mapalad. Kung saan ang buhay sa ilalim dapat. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nakakama. Hindi mapipigyo ang tao matuloy. Di manilimutan kahit isang segundo. Ano mang balita hindi siya takot. Matatag ang puso, may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nakakama. Wala siyang takot, hindi makakaman. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na buhay, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuloy ay di nagwawakas. Buong kahangalan siyang italaas. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nakakama. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumalyag, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipapangaral sa inyo, kundi sa Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig ako umarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangusap, batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng pagkatotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsagaling mo ang lahat. Sinabi ni Jesucristo, ako'y ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumayo ang Panginoon. At
Sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ang alat ng asin, paano pa mapapanahuni ang alat nito? Wala na itong kaguluhan. Kaya itatapon na lamang at niyayamakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi itatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanggawan ang lahat ng nasa bahay. Kayo din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at mapurihan ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinaburi ka namin, Panginoon Yesu Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Naging usap-usapan sa social media ang isang influencer dahil sa kanyang ginawang desisyon. Kilala ang influencer nito sa ibang bansa, lalo na sa Europa, sa paggawa ng mga iba't ibang mga vlogs at kilala rin siya sa iba't ibang mga social media platforms, lalo na ang TikTok at YouTube. Maraming mga kabataan, lalo na ang mga Katoliko, ang humahangal sa kanya. Hindi lamang sa kanyang itsura, kundi pati sa kanyang mga ginagawang makabuluhang content. Kaya siya naging usap-usapan ng mga nagdaang araw ay dahil ibinalita niya sa buong internet ang kanyang paglisan sa kanyang bokasyon. Dahil ang influencer na tinutukoy ko ay isang Roman Catholic priest, isang pari. Ang pangalan niya ay Alberto Rabagnani. Isa siyang pari. Ngayon, dati ng pari. Nagsimula ang kanyang social media journey sa mabuting hangarin. Ang ipalaganap ang mabuting balita sa makabagong madla at makabagong panahon. Ngunit dahil sa mabilis at pabago-bagong takbo at trending sa social media, marahil mayroon siyang mga pinagdaraanan din. Humantong sa punto na kailangan niya na pumili at ang kanyang napili ay iwanan ang pagpapari. Mga kapatid, hindi man natin alam kung ano ang buong detalye sa kwento ni Alberto. Marahil hindi tayo nalalayo ang ating karanasan sa kanyang pinagdaanan. Tulad niya bilang mga tao, hinahanap din natin ang parangal, ang makilala, ang sumikat, ang pagbugayan, recognition, acceptance. Tulad ng mga lahat ng bagay, walang masama sa mga ito. Ngunit kung ito lamang ang magiging dahilan natin, malamang sa malamang ay makalimutan natin ang mabuti nating hangarin
ng Ebanghelyo ngayong araw. Upang hindi natin makalimutan ang ating intensyon, ang ating pagkakakilanlan, kung bakit tayo nagsimula. Magandang paalala sa atin na tayo ay tinatawag upang maging isang asin at liwanag ng sanlibutan. Tayo mga Kristiyano ay tinatawag ni Jesus upang maging asin at liwanag sa mundo. Marahil napapaisip kayo, anong ibig sabihin ng pagiging asin? Ano ang ibig sabihin ng pagiging liwanag? Ginamit ni Jesus ang mga bagay na ito sapagkat ang mga ito ay malalapit sa ating karanasan at madaling maunawaan ang mensahe o kahulugan. Ang asin, halimbawa, napakaraming bagay na pinaggagamitan ng asin. Pwede mo siyang ilagay para ma-preserve ang pagkain. Pwede mo siyang maliban sa pagluluto. No? Dami niyang pwedeng gamitin, paggamitan. No? Kapag may mga ukod, no? Dati nalala ko ng bata ko, kapag may mga ukod sa bahay, no? Para mamatay, palagyan mo ng asin. No? Pero syempre, alam natin na ang asin ginagamit sa pagluto. Masasabi natin masarap ang isang pagkain kung ang asin na ilalagay dito ay hindi nalalasahan. Masarap ang pagkain may asin kapag pinaghusay nito ang lasa ng iba't ibang sangkap. Kapag walang asin ang pagkain, ito ay matabang. Parang walang buhay. Kapag sobra naman ang asin, ang pagkain ay nagiging maalat. Natatabunan ang lasa ng iba. Kaya ang asin ay katamtaman lamang. Sakto lang, hindi sobra, hindi kulang, katamtaman lamang. Ganon din ang diwa ng pagiging liwanag. Ang liwanag, ginagamit hindi upang pagmasdan. Ang pinagmumulan ng liwanag, di ba? Nakagamit na kayo ng flashlight, di ba? Kapag binuksan mo ang flashlight, titignan mo ba yung flashlight? Titignan mo yung, kung saan nakatutok yung flashlight. Ibig sabihin, ang liwanag ay ginagamit upang magpaliwanag, upang makita ang iyong hinahanap, upang magabayan ka sa iyong dinaraanan. Kapag walang liwanag, nababalot tayo ng kaliliman. Wala kang makita. Hindi mo alam kung saan ka patungo. Ngunit kapag sobra-sobra ang liwanag, nakakasilaw. Yung iba, nakakapasok. At yung iba, maaaring makabulan. Kaya ang liwanag, tulad ng asin, ay dapat katamtaman lamang. Tinatawag tayo upang maging asin at liwanag ng mundo. Ibig sabihin, pinaghuhusay natin ang kakayahan ng bawat isa. Sinusuportahan,
hinusgahan, nilalait, o di kaya pinagsasalantalaan natin ang kakayahan ng bawat isa. Kung hindi natin ginagabayan, tinutulungan at inaakay ang bawat isa, anong ginagawa natin? Pinapabayaan natin, o di kaya ang mas masama, dinadala natin sila patungo sa kadiliman. Sa madaling salita, nagiging asin at liwanag lamang tayo ng sanlibutan kung nananatili tayo sa intensyon, hangarin at direksyon ng ating pananampalataya. Hindi nagiging maalam, hindi namumulan. At kung anuman biyaya ang pinagkaloob sa atin, kasikatan, kayamanan, kapangyarihan, hindi natin hinahayaang masilaw tayo ng mga ito upang at maging dahilan upang talikuran ang ating tungkulin. Kaya naniniwala ako, mga kapatid, na hindi hadlang ang mga bagay na ito. Kasikatan, kayamanan, kapangyarihan sa ating pagiging Kristiyano. Lalo na kung pinanghahawakan ito ng mga taong alam ang pagiging asin at liwanag ng sanlibutan. Alam niyo po, bilang bata, nung bata pa po ako, lumaki ako sa panonood ng mga teleserye. At natutuwa ako, siyempre, bilang Kristiyano. Ewan, baka feeling nyo rin po yun, no? Na kapag yung artistang gumaganap, yung bida, nalalaman mong Katoliko, di ba? No? Uy, Katoliko yan, siya, ganyan. Nakaka-proud, di ba? Bilang Katoliko. Yung nararamdaman ko. No? Ano pa kaya kung yung bida, tsaka yung ano tawag niya nito, yung kalabting niya, parehas na Katoliko, di ba? Para bang mas nakaka-proud maging Katoliko. No? Alam niyo, nung seminarista ako, tumulong kami sa isang malaking conference. No? Naginanap sa isang malaking arena. No? Yung Boneta Astrodome. No? Di paglakad ko sa hallway, no? Inabusan ako para tignan yung mga kasamahan ko. Nagulat ako kasi ang daming tao doon sa labas ng pinto. No? Wala ka nang magawa, wala kang magreklamo, hindi naghintay ka na lang na matapos yun kung ano man yung meron doon. Hindi ka na lang, second, hindi. Kaya may pagbukas ng pinto, yung mga tao, biglang nagganawan, biglang nagsisikan. No? Ako nagsisecond ako kasi hindi mo matapos eh. Nagulat ako, nagdapagla pa ako, sabi ko, ano ba yan? Naghihintay na lang, nagkakabandaan pa. No? Nagulat ako. So, inisip ko, ano meron? Pagtingin ko, kasi nakatapat na ako sa pintuan, pagtingin ko sa harap ko, no? Bigla ako nagulat. Dahil yung lumabas sa pintuan ay isang artista. No? Si Dingdong Dantes. Kasama si Marian Rivera. Alam niyo, nung una ko silang makita, talaga na-starstruck ako. No? Yung gulat ko nung nagbubungguan, nung nakita ko sila, mas nagulat pa ako. Di ko na-expect. No? No? Kasi nga, nagsiselfon lang ako eh. No? Naswertehan ko pa sa harap ko si Marian at si Dingdong.
magtoto doon sa conference. No? Ganun pa rin pag nakakita ka natin, parang na hindi mo alam yung gagawin. No? Kaya ako, pinicture ko na lang sila. No? Nakangiti, biglang kumiti si Nino at si Maria. So, pinicturean ko na lang. Kaya, tama ako kasi kahit na artista sila at mag-asawa ay pinapanatili nila ang kanilang buhay pananampalataya. Sila yung kasikatan na mayroon sila, ginagamit nila upang maging isang asin at liwanag sa sanlibutan. Ilan lamang sila sa mga Kristiyano na nagsusunikap na maging asin at liwanag ng mundo. Ginagamit nila ang kasikatan, hindi nagpapagamit sa kasikatan. Nagpapahusay ng lasa at nagiging gabay para sa iba. Mga kapatid, hindi natin kailangan maging katulad ni Maria at Dingdong. Hindi natin kailangan sumikat at magpasikat. Biniyayaan tayo ng Diyos ng iba't ibang kakayahan, katangian, kalakasan, talento. Ang paanyaya sa atin, gamitin natin ang mga ito upang pagpusayin, pagtibayin ang bawat isa. Gamitin natin ang ating talento na mayroon tayo upang gabayan at ipaalala sa mga tao ang direksyon ng ating mga buhay. Kaya ngayong linggong ito, ang paanyaya sa atin bilang mga asin at liwanag ng mundo ay simple lang. Kung ano meron ka, gamitin mo upang pagpusayin ang iyong kapwa. At sa akot ng iyong makakaya, pagsumikapan natin na gabayan, akayin, tulungan ng bawat isa na mas lalo pang makalapit sa Diyos. Tayo ay tinatawag upang maging asin at liwanag ng mundo. Hindi nagpapaalam, hindi nabubulag, gumagabay at pinagpususay ang bawat isa. Magsitili po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, nung ikuha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay si Kristo, iisa naman ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpakasalan ng Monte Pilato, ipinago sa krus ng patayang Pilipin, para sa Panginoon ng Mama, nung may ikatlong araw ng buhay ng muli, umakyat sa langit, nanglublog sa kanan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang tayo ito at umong sa buhay ng mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na samaang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatuloran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tinatawag tayo ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Umaasa tayo sa kanyang biyaya upang magampanan natin mabuti ang gawain ito, ang ating itutugon, Ama namin, hindi mo kami. Ama namin, hindi mo kami.
simbahan, maging liwanag nawa sa papalito, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laito, sa gitna ng kadiliman ng karahasan, kasakiman at iba pang mga anyo ng kasamaan sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, ibigin mo kami. Para sa lahat ng lingkod bayan, magsilbing liwanag nawa ang kanilang tapat at patuloy na paglilingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, ibigin mo kami. Para sa aming mga kapatid na biktima ng mga malakal sa kapwa-tao, tulungan mo kami gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ang mga gawain pinag-uugatan ng pananamantalang ito. Manalangin tayo. Ama namin, ibigin mo kami. Para sa mga yumao naming mahal sa buhay, salubungin mo nawa silang umaasang hulay sa inyong walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama namin, ibigin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating mga pansariling kaibigan. Manalangin tayo. Ama namin, ibigin mo kami. Gabayan mo kami sa iyong liwanag, O Ama, upang aming makakay patungo sa iyo ang aming kapwa, hindi namin gusto mapakita na Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. sa katuloyan at karapanan sa ating kapakinabangan at sa buong sandayan ng panahon. Ama namin lumikha, pagkaitinumin na ito ay iyong ginawa, upang mapalakas kami mga mariinang. Pagkaloob ito ay aming mapagsaluhan, bilang pakikinabang sa buhay mong pagpapakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magmasawala ang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinasarang kami sa mga Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Manakot na siya at pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, tunay ng marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagpag ang kanyang loob sa pagkakabali ng tao sa sansinuko. Kaya pinabuti niya siya ipanganak ng iyong buod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng iyong kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay.
upang kaugnayan namin siya yung huwag wakas. Kaya kay siya ng mga anghel na nagsisiamit ng papuri sa iyo, nang walang hukay sa kanitan, kami nagpupunin sa iyong kadakilaan. Bago niya binigis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Hindi naman noong natapos ang hapunan, ginawa niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bumuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuknod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, namin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Pablo Bernilio na aming Obispo, at ang kanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday, nang may pag-asa na sila'y muling mabubuhay. Hindi ng lahat ng mga kumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Tawaan mo at pagkakapatin kaming lahat, na mamasado sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mga lagyan ng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, San Bartolome na aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Cristo, sa
na lumapit at manalangin sa ating Amang nasa langit. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sa ngayon, Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan na siya nagpatay. Mapapalad ang mga inangyayari sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo naman, ay gagawin na ako. Manalangin tayo. Masigil po ang lahat. Ama namin mapagmahal, sa pagkariin ng pagkakaisa na binibigay,
Kami niloob mo makapakinabang kay siya ni Kristo. Kami naway makapamuhay upang makapamuhan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo ng kasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa iyong mga paanaya. Tayo po ay magkakaroon ng select direction at ito ay para sa RNF o sound system. Ulan para sa pagsasaayos ng ating sound system. Ang kabuang maligong po natin mula sa select collection at pledges ay 2,265,829 pesos. Tayo po ay nag-umpisa na ng pagbabayan at nawa ay patuloy po natin ipagdasal ang katuparan ng kumain ito ayon natin sa ating patron sa Bartolome. Upang mapala ang inyong kapatibay ang ating pamilya doon sa ating patron sa Bartolome, inaanyayahan po ang lahat sa pagbabalena tuwing Martes 5 p.m. at 5:30 p.m. malalang misa. Nasusundan ang panalangin para sa mga may sakit at pagpapahin ng manis. Kwentong San Bartolome, ikaw ba ay napatotoo o pangyayari sa iyong buhay na tinanong na pinabayan ka ng mga panalangin ng ating patron sa San Bartolome? Kung mayroon po kayong kwentong himala, maaari po kayong sumunod at ipaabot ito sa aming parish office. Bilang paghahanda para sa kapistahan ng mga Nazarean Lourdes, magkakaroon po tayo ng trituho sa kanyang karangalan mula February 8 hanggang February 10 sa kapistahan sa February 11 at pagdaliwang ng pagdaigdigang araw ng mga may sakit. Magkakaroon ng pagpapasbas at pagpapahin na langis sa mga may sakit sa mga misa na 6 a.m., 12 noon, at 5:30 p.m. Maaari na po ninyong dalhin ang inyong mga lumang palaspas sa ating simbahan. Ito ay bilang paghahanda natin para sa Miyerkules ng Amor, ang simula ng panahon ng Kwaresma sa darating na February 18, 2026. Maaaring bigay ang mga lumang palaspas sa ating mga sakristan ngayon o sa opisina ng ating parokya. Ang mga oras ng misa para sa Miyerkules ng Amor o Ash Wednesday ay ang mga sumusunod: 6 a.m., 7:30 a.m., 12 noon, 5:30 p.m., at 7 p.m. Para sa iba pang mga detalye, magsadya lamang sa opisina ng parokya o bisitahin ang ating Facebook page, Apostol San Bartolome de Manabon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng gumalaw ng lingkod at nagsiganap sa ating banal na misa, sa mga naghandog po ng kanilang mga biyaya para sa ating mga gawain, lalong-lalo sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating sambayanihan, sa ating pagsasaayos ng sound system, sa mga proyekto at hikain ng ating parokya, diocese, at ng buong simbahang Katolika. Maraming salamat po. Naway maging mamunga, maayos, matiwasay at ligtas sa inyong darating na linggo at mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Magsitayin po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sa mga at magdalangin kayo ng mapagmahal at maway nating Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiamin na ang misa, umayo kayo kapayapa. Salamat sa Diyos.